Mga kapatid, nandito na tayo sa napakahalagang bahagi po sa ating pagsamba, ang pagkikinig sa salita ng ating mahal na Panginoon. Tayo po tumayo bilang paggalang sa salita ng ating dakilang Diyos. Ito po dadalhin ng ating beloved ordained preacher, Kuya Nilo Miranda. Amen. Praise the Lord. God bless you po ating beloved co-preacher, Brother Perfect. Iyas, tayo pong natin manalangin. Praise the Lord. Hallelujah. Mapagpala namin Ama Diyos na makapangyarihan sa lahat ng mambanal. Sa pangalan mo, aming pinakamamahal na Panginoong Yesus, muli o Diyos, unang dalangin namin, beloved, Honorable Pastor Willie Meda, salamat pong marami sa pagkilos sa aming kaligitnaan. Salamat po, Diyos, sa pag-iingat sa mga kapatiran, hindi ako mo nang malulhati sa lugar na ito, pag kami sama-samang sumamba sa iyo, Diyos, taglay ng bawat isang kalakasan na gumula sa iyo. Salamat pong marami sa banal at matamis na presensya na ibinuhos mo sa aming kalagitnaan, O God. Salamat sa mga buhay na patotoo ng bawat isa. Tunay kang Diyos na kumikilos sa aming buhay. Tunay na pakapalad namin, O Diyos. Nakakilala kami sa iyo, naglilingkod kami sa iyo, O Diyos. Salamat sa lalong tigit sa pangako mo ang buhay na walang hanggan. Hallelujah. Narito kami sa gabi ito sa pagkikinig sa iyong banal na salita. Pagpalain mo ang iyong banal na salita. Alisin niyo po ng mga hadlang gawa ng kaaway. And define the power of darkness, unbelief and doubts, hindrance cast out. In the mighty name of Jesus, in Jesus' name. Praise the Lord, praise the Lord. Tayo makabalik sa ating mga upuan, mga minamahal. Una tigit sa lahat po ang pinakamataas na pagpupuri, pagdadakila at paglulwalhati at pagsamba ay tanging sa ating napakabait, ang ating pinakamamahal na Panginoong Jesucristo. Praise the Lord. At tayo pinagbigay ng dobleng paggalang sa ating ginagalang at minamahal at Evangelista Wilde Estrada Almeda, the in-time prophet of our loving God. At patuloy natin inaalala mga gintong aral at turo ng ating minamahal at ginagalang na Stand Pastor Lina C. Almeda sa lahat ng kanilang buong sambayan, sa lahat ng ating mga webcast viewers, sa lahat ng kapatiran, maging sa dakong ito ng San Fernando Pitalo. Magandang gabi po. Palakpakan natin ang mahal na Panginoon. Tayo po mga minamahal ay mapalad sa iglesyang ito. Amen. Sapagkat ang sabi po ng Biblia, upon this rock I will build my church, and the gates of hell shall not prevail against it. Amen. At ang sabi po ng Biblia, sa ating buhay mananampalataya, kasama natin ang kapangyarihan ng Diyos. Amen. Galing po kami sa dako ng Leyte, mga minamahal, sa ating mga church anniversary, sa dako ng Kananga, sa dako ng Tacloban. Tunay napakabait ng Diyos. Amen. Ang ating mga kapatiran doon, patuloy silang pinagpapala ng ating mahal na Panginoon. Amen. At napakaganda ng kanilang mga patotoo. Amen. Meron tayong isang kapatiran doon sa dako ng Baybay Leyte. Bulag siya mga minamahal, subalit nang siya'y tumanggap sa mahal na Panginoon, nalaglag ang parang kaliskis ng isda sa kanyang mata, muli siyang nakakita. Palapakan natin ang mahal na Panginoon. Doon sa dako ng Tacloban, Leyte, meron tayong kapatiran doon, 2 taon, mga minamahal, siya'y nagsuffer sa kanyang karamdamang ketong. At nahiga na lang siya doon sa sa may, karton na papel, mga minamahal. Dahil po yung kanyang laman na agnas, nakakapandiri na raw ang kanyang kalagayan. Pati ang kanyang mahal sa buhay, talagang sa kanyang kalunos-lunos na kalagayan, talagang napakasakit ng kanyang karamdaman. Subalit, mga minamahal, pagkatapos siyang nabautismuhan, tunay na pinalininis ng mahal na Panginoon, pinagaling sa kanyang karamdamang ketong. Amen. At ngayon, nagtatrabaho na bilang driver at saka mekaniko, mga minamahal. Talagang mapupuri natin ang mabait na Diyos. Amen. Yung isa naman, mga minamahal, meron siyang cancer of the throat galing sa Chongwa. At ang sabi ng doktor, stage 4, kailangan na siyang undergo sa chemotherapy. Subalit, mga minamahal, sila po'y nakakilala sa mahal na Panginoon. Ang sabi ng kanyang husband, huwag ka nang babalik sa Chongwa. Mag-ayuno tayo. Nag-ayuno silang mag-asawa. Yung sister na merong cancer sa throat, dating Baptist, since birth, mga minamahal, pinanganak siyang Baptist at nakapag-eskwela, nakatapos ng kolehiyo, umiikot sa ibang bansa, sa buong Asia, sa mga churches nila, mga minamahal, sa Baptist. Pero hindi sila naniniwalang may himala
subalit nang siya'y makakilala sa kanyang friend, naging boyfriend niya, naging asawa niya, mga minamahal, sabi ng kanyang asawa, huwag ka nang bumalik sa Chongwa, huwag ka nang magpa-chemotherapy. Pupunta tayo sa church, mag-ayuno tayo, nag-ayuno sila, mga minamahal. At pagkatapos ng mag-ayuno, pinagaling ang kanyang cancer sa throat. Praise the Lord. Talagang ibig sabihin, mga minamahal, talagang ang Diyos ay kumikilos sa buhay ng bawat mananampalataya. Amen. Ito yung matibay na sinasabi ng Biblia na, for the gospel came unto us not in word only, but in power. Ever say amen? The gospel came unto us not in word only, mga minamahal, but in power, and in the Holy Ghost, and in much assurance. Ever say amen? So ang Ebanghelyo'y na ating napakinggan, hindi puro salita. Ang salita na ipinangaral ng ating beloved Pastor Willis Almeida, dumating sa bawat buhay ng bawat isa sa atin, hindi puro salita. Ever see, amen? Yung baptist, mga minamahal na merong cancer sa throat, hindi naniniwalang sa himala. Yung kanilang doktrina, contrary sa doctrine natin. Sapagkat ang himala para sa kanila ay nung unang panahon lamang, sa panahon ng ating mahal na Panginoong Yesus. Pero nang siya'y mag-ayuno, first time siya mag-ayuno sa church, nakapag-ayuno siya ng 3 days, nagulat siya. Sa loob ng 3 araw, hindi siya kumakain, mga minamahal, nakasurvive siya. Wala siyang naramdamang gutom, ibig sabihin, nandoon ang kapangyarihan ng ating mahal na Panginoon. Kaya, after ng fasting niya, gumaling ang kanyang cancer sa lalamunan. Hanggang ngayon, magaling na magaling, mga minamahal. Talagang buhay ang Diyos natin pinaglilingkuran. Amen. Ang kanyang husband nagkaroon ng fracture sa spinal cord. Ang sabi ng doktor, abang buhay na lang siyang uupo sa wheelchair, hindi na siya makakalakad. Subalit mga minamahal, dahil sa paglilingkod natin sa Diyos hanggang ngayon, mga minamahal, naglalakad, mga minamahal, nakakapag-drive pa, mga minamahal. Ibig sabihin talagang ang mga bagay na imposible, mga minamahal, naging posible sa buhay natin sapagkat merong Diyos sa langit. Ever say amen. Yung karamdamang ketong, hindi nagagaling yan sa siyensya. Yung mga ketongin, mga minamahal, dinadala yan sa leprosarium at doon sila mag-antay ng kanilang kamatayan sapagkat yung ketong, nagmumultiply yung mikrobyo sa karamdamang ketong, basang-basa yung kanilang damit, dumidikit yung damit sa kanila, mga minamahal. Bukol yan pagkatapos puputok. Kagaya ni Father Jerry Murillo, Jerry Murillo, mga minamahal, meron siyang sakit na cancer, ketong. Talagang makita mo, bukol, puputok. Pagkatapos tutulo na ang tubig, basang-basa. Napaka-diri ba, mga kapatid? Pero nang sila'y maglingkod sa Diyos, nilinis ng ating mahal na Panginoon. Mga minamahal, sabi ng banal na kasulatan, sa panahon ni General Naaman, meron siyang karamdamang ketong at hindi gumaling doon sa kaniyang kapanahunan. Subalit ang sabi ng Biblia, pumunta ka sa Israel. Pagdating niya sa Israel, kinausap niyang propeta ng Diyos. Ang sabi ng prophet, lumubog ka sa tubig ng 7 beses. So mga minamahal, ang ginawa ni prophet ni General Naaman sa Syria, lumubog sa tubig sa Jordan River ng 7 times. Pag-ango niya sa tubig, yung kanyang balat na puro sugat, luminis na kagaya ng balat ng bata. Kaya ang sabi niya, now I know that there is no God in all the earth but in Israel. Ever say amen. Ibig sabihin kung saan yung kagalingan ng karamdamang ketong, nandoon ang Diyos. Ever say amen. Kung dito gumagaling yung mga sakit na karamdamang ketong, tinanggihan na ng ospital yung mga ketongin, wala nang pag-aasang bumalik sa normal ang kanilang balat, mga minamahal. Pero dito, tumanggap sa mahal na Panginoon, nagsisi sa mga kasalanan, nagpabautismo sa tubig sa pangalan ng Panginoong Jesucristo. Ngayon, malinis ang kanilang mga balat, pinagaling ang kanilang karamdamang ketong. Palapakan natin ang ating mahal na Panginoon. Nakita ko yung kapatiran na mayroong dating ketong. Mga minamahal, talagang makita mo sa kanyang mga minamahal, talagang pinagaling siya ng mahal na Panginoon. Sabi niya, 2 taon siyang nakahiga sa karton, nandidiri na pati ang kanyang mahal sa buhay.
Subalit mga minamahal ngayon, napakalinis ng kanyang balat, mga kapatid, nagtrabaho na bilang driver at mekaniko sa isang kumpanya. Kaya, mapalapakan natin ang malakas ang ating mahal na Panginoon. Everybody shout, praise the Lord. Sabi po ng Biblia, hindi sayang ating paglilingkod na ito. From the book of 1 Peter chapter 2 verse 21. Kindly open your Bible. From the book of 1 Peter chapter 2 verse 21. For even hereunto were ye called, because Christ also suffered for us, leaving us an example, that ye should follow his steps. Amen. Unang Pedro, Kabanatang 2, ang talata ay 21. Sapagat sigat ng bagay tayo tinawag, sapagkat si Kristo man ay nagbata dahil sa inyo, na kayo iniwanan ng halimbawa upang kayo magsisunod sa makbang niya. Amen. Everybody shout, praise the Lord. So ang ating pong topic ngayon, mga minamahal, ito is natawag na suffering for Christ's sake. Mga minamahal, ibig sabihin, pagtitiis. Pag sinabi ng suffering bilang Kristiyano, yung suffering natin ngayon, yung araw ng Merkules, pupunta ka rito, galing ka sa syudad, araw ng Biyernes, araw ng Linggo, sinisikap nating makadalo sa gawain. Amen. Yung ating paglilingkod na ito, mga minamahal, merong persecution, dahil yung mga tao sa sanlibutan hindi maintindihan ang ating paglilingkod. Akala nila nangalokal-lokal na tayo. Amen. Akala nila mga kulto, akala nasiran tayo ng bait. Yun yung mga tinatawag na mga persecution. Yun yung suffering sa mga naglilingkod sa Diyos. Amen. Dahil mga minamahal, inibig natin ng Diyos at ang salita ng Diyos. So normal sa atin na tayo po'y i-criticize, discrimination. Amen. Merong persecution, mga minamahal, unpopularity. Mga minamahal, hindi na kagaya noon, sikat na sikat ka. Noong araw, sikat na sikat ka sa sanlibutan. Pero nung ikay makakilala sa Diyos, pinagtatawanan ka dahil kay Kristo. Yan ang tinatawag na Christian suffering. Amen. Suffering for Christ, sabi po ng Biblia. For even hereunto, sabi po ng Biblia, were ye called because Christ also suffered for us, leaving us an example so that ye should follow his steps. So mga minamahal, believers must be willing. I repeat, believers must be willing to suffer. Amen. Mga minamahal, and expect suffering to be a part of our devotion to Christ. Amen. Ito kasama na sa ating paglilingkod sa Diyos, yung mga sufferings. Kung pag-usapan natin ang sufferings, malayo pa tayo sa kalingkingan sa ating beloved Honorable Pastor. Amen. At ang sakripisyong ginawa ng Diyos, malayo pa sa atin. Mga kapatid, kaya mga minamahal, bilang Kristiyano, believers must be willing to suffer for Christ's sake, for righteousness' sake, for the gospel sake. Amen. Amen. And must be expect, mga minamahal, suffering. I-expect natin yan sa ating buhay. May mga suffering tayong pagdadaanan. Mga minamahal, it is part of our devotion to Christ. Kasama na yan sa ating pag-devotion o kinatawag na commitment sa ating paglilingkod sa mahal na Panginoon. Amen. Suffering for Christ is called suffering for righteousness' sake. Dahil sa katwiran, for the gospel, suffering for the gospel sake. Suffering, mga minamahal, sabi naman nila kasulatan, for his name's sake, dahil sa pangalan ng Panginoon. Dahil naglilingkod ka na ngayon sa Diyos, hindi basta-basta pag-uusig. Ako, nakalala ko nung ako'y baguang Kristiyano. Mga minamahal, dahil sa unang save namin, mga kapatid, pinag-usig kami. Kung magpupuri kami sa bahay namin, siyempre, mapuspos kami sa Holy Spirit. Uulan ng bato yung bahay namin. Ang ginawa ko, gumawa ko ng kubo sa likod ng bahay namin. Lalong kami pinag-initan, sinunog yung kubo namin. Mga minamahal, wala kaming ginawang masama kung hindi lamang magpuri. Every night nagpupuri sa Diyos. Dahil first love, wala pa kaming alam na hindi pa na marunong mag-gitara. Yung ginagamit ko lang yung tape na galing sa Manila. Yun yung i-play namin. Susundin namin yan, magpupuri kami, joyful, solemn.
Pagka nagkapuspusan, grabe ang moving ng Holy Spirit, hindi ko maintindihan. Talagang grabing fire, grabing kaningas ang Espiritu Santo. Nung baguhan, nung unang save kami, pero dumaan yung trials, pinag-uusig kami mga kapatid. Talagang ang tingin nila sa amin mga kulto. Pero hindi nila maintindihan, ito pala ang tinatawag na kalooban ng ating mahal na Panginoon. Amen. So, suffering for Christ is to arrive, mga minamahal, at spiritual maturity. Kapag ikay nagtitiis kay Kristo, ma-attain mo yung tinatawag na to arrive spiritual maturity. Mag-mature ka sa spiritual. Amen. Pag merong pagtitiis, mag-mature ka sa spiritual. Pag meron kang binabata, mag-mature ka sa spiritual. Hindi lahat tayo pare-parehas ang maturity. Hindi lahat sabay-sabay paglalago sa spiritual. Pero makita mo mga kapatid, yung totoong talagang nagsasakripisyo, madali silang mag-grow sa spiritual. Amen. Yung sumusunod, mga minamahal, madali silang mag-mature. Amen. So, kasama ito sa ating pagmagiging maturity. To arrive a spiritual maturity. Sabi po ng Biblia. At ang sabi po ng banal na kasulatan, to obtain the blessings from God from the Lord. Ibig sabihin, makuha natin yung blessings ng mahal na Panginoon. Kaya kapag ikay naglilingkod sa Diyos, mayroong trials, may persecution, mga minamahal, lalo kang iinit sa paglilingkod sa mahal na Panginoon. Yung blessing ng Diyos nasa iyo. Ang pagpapala ng Diyos ay nasa iyo. Kapag ikay nagtitiis dahil kay Kristo, mga minamahal, ikaw ay mapalad. Amen. Alala ko noon, pag masahin kami sa probinsya, talagang walang makain. Mga mahirap talaga. Talagang malayo sa loved ones, walang sulat-sulat. For 3 years, hindi mo alam kung buhay pa yun. Hindi alam ng magulang mo kung buhay ka pa. Dahil nung panahon yun, wala namang sulat-sulat, walang telepono. Wala namang cellphone kagaya nito, napakadaling makikonnect. Noon wala, ni sulat 3 years. Dito kami sa Cebu. Yung aming mga loved ones, hindi alam kung buhay pa kami. Nagtitiis ka dahil kay Kristo. Kasama sa suffering. Amen. Kapag mangangaral ka ng salita ng Diyos, manganggagawa ka ng mahal na Panginoon, kasama rin nagsasuffer yung mga anak mo. Amen. Pag maasahan kami sa ibang bansa, tag-1 taon, hindi namin makikita yung aming mga anak. Mga minamahal. They are part, mga minamahal, for suffering. Amen. Kasama sila sa sakripisyo. Pero mga minamahal, pag nasaksakripisyo ka dahil sa Panginoon, naglilingkod tayo sa Diyos, kagaya namin, manggagawa, binigay namin ang buhay namin sa mahal na Panginoon, maging mga anak namin, tinuturuan sila kung paano manalangin, magpuri, magpagamit sa mahal na Panginoon. Amen. Kasama sila sa suffering. Pero sabi po ng Biblia, grabe ang blessing ibibigay ng Diyos. Palapakan natin ang mahal na Panginoon. Amen. Kaya suffering for Christ's sake, for the gospel, for righteousness' sake, hindi naman para sa iyo, para sa sarili mo, para sa Ebanghelyo, ginagawa ng lahat ito para sa Ebanghelyo, para sa kapatiran, para sa lahat ng mananampalataya. Amen. Iniwan ang mahal sa buhay, iniwan ang pamilya, iniwan ang magulang, mga kapatid, iniwan ang profession, iniwan ang pag-aaral, iniwan ang trabaho, ibinigay ang buhay kay Kristo. Amen. Araw-gabi, yun ang gagawin mo, manalangin, pag-ayuno, magpuri para sa mga kapatiran, ipanalangin ang mga kapatiran. Ito'y tinatawag na suffering for the gospel's sake. Amen. Suffering for the lost soul. Amen. Sakripisyo para sa mga taong wala pa sa Diyos. Subalit, ang gantimpala ay nakalaan. Darating araw, ibibigay ng Diyos. Palapakan natin ang mahal na Panginoon. Amen. Pag magtiis ka dahil kay Kristo, inibig mo ang Diyos higit sa kayamanan. Inibig mo ang Diyos higit sa trabaho, sa future mo kung naway. Hindi natin alam ang future, mas maigi, nasa Panginoon tayo, naglilingkod sa Diyos dahil ang Diyos ang hawak ng kinabukasan natin. Palapakan natin ang mahal na Panginoon. Yun ang buhay ng manggagawa. Amen. Yun ang buhay ng mga workers. Kaya sabi po ng Biblia, mga kapatid,
Hindi lahat naman tinawag maging workers. Everybody say amen. Dahil hindi ito basta-basta. Itong pagiging manggagawa, hindi basta-basta. Talaga nga, sabi ng Biblia, deny yourself, take up your cross daily and follow me. Pasanin mo yung cross, talagang deny yourself. Kalimutan mong buhay ka pa sa mundong ito, nabubuhay ka para sa Diyos. Everybody say amen. Talagang ibibigay mo lahat, wala kang ititira sa buhay mo. Yun ang tinatawag na mga minamahal, suffering for Christ's sake, for the gospel. Kapag ginawa mo yan, lugod na lugod ang Diyos. Palapakan natin ang ating mahal na Panginoon. To obtain the blessings of God, those who suffer, mga minamahal, naglilingkod sa Diyos, mga minamahal, sila'y tatanggap ng pagpapala sa mahal na Panginoon. Kayo mga kapatiran, amen, kasama kayo sa sakripisyo, sa paglilingkod sa Diyos. Ang buhay natin, ang buhay ninyo, puno rin ng sakripisyo. Amen. Talagang iniwan ninyo ang kalayawan sa libutan, iniwan ninyo ang mga kahilayan sa sanlibutan, naglingkod kayo sa Diyos. Araw, gabi, ginagawa ninyong kalooban ng mahal na Panginoon. Panarawan sa pananambahan, nagpagamit kayo bilang mga awit, nagbibigay sa banal na gawain ng mahal na Panginoon. Tayong lahat kaparte sa sakripisyong ito at tayong lahat ay pagbabalain ng ating mahal na Panginoon. Everybody say amen. Kaya hindi basta-basta kapag sumunod ka sa Diyos. Mga kapatid, amen. Talagang may kasamang sakripisyo. Kaya sabi ng Biblia, from the book of, kindly open your Bible, from the book of Philippians 1:29. From the book of Philippians, chapter 1, verse 29. For unto you it is given in the behalf of Christ, not only to believe on him, but also to suffer for his sake. Amen. Pilipos, kabanatang 1, talata ay 29. Sapagat sa inyo ipinagkaloob, alang-alang kay Kristo, hindi lamang upang manampalataya sa Kanya, kundi upang magtiis din naman ang alang-alang sa Kanya. Everybody Amen. shout, praise the Lord. For unto you it is given in the behalf of Christ, not only to believe on Him, but also to suffer for His sake. So dalawa, not only to believe on Him, but also to suffer. So dalawa, mga kapatid, ang layunin ng Diyos sa atin, hindi lamang tayo manampalataya, o hindi bagkus tayo magtiis dahil kay Kristo. Everybody say amen. Lahat tayo sinusubok, lahat tayo nililinis, lahat tayo tinituwid, lahat tayo mga minamahal, pinapalalahanan ng mahal na Panginoon. Everybody say amen. Ito yung tinatawag na not only to believe, but also to suffer for His name's sake. Kaya mga kapatid, bilang mga Kristiyano, meron talagang suffering. Hindi mawawala yan sa buhay natin. Kaya po ang paglilingkod daw sa Diyos, mga kapatid, hindi puro rosas. Amen. Sabi ng banal na kasulatan kay Apostol Pablo, tinawag ko siya upang maging mangangaral, upang ipakita ko sa kanya na anong sakripisyong gagawin niya para sa aking pangalan. Everybody say amen. So ibig sabihin, sa ating buhay mananampalataya, kakambal natin ang mga sakripisyong ito. Pero mapalad po tayo. Everybody say amen. Hindi ka ba mapalad, mga minamahal, ang Diyos pwede mong utusan? Everybody say amen. Amen. Sabi ng mahal na Panginoon, command me. If you do my will, sabi ng Biblia, after you have done the will of God, you shall receive the promise of God. And you shall command me. Everybody say amen. Pwede mong utusan pala ang Diyos kapag nalulugod sa iyo ang Panginoon, ginagawa mong kalooban ng Diyos, pwede mong utusan ng Diyos. Ano ibig sabihin ng utusan mo ako? Pwede mong Panginoon, ipanalangin mo ang mga kapatiran, ingatan sila ng mahal na Panginoon. Amen. Ipag-pray mo, may karamdaman, gagaling. Sino ka para? Hindi ikaw ang gumawa, ang Diyos. Yun ang sinasabi ng command me. Amen. Lahat ng bagay ay napaka-simple pag tayo mainit na naglilingkod sa mahal na Panginoon. Kaya mga kapatid, hindi sayang. Ang ating paglilingkod na ito, mga kapatid, hindi po sayang na tayo nagsasakripisyo dahil sa Panginoon. Amen. Huwag kang magsawa, sabi nga ng awit. Amen. Tawag tayo magsawa
sa paggawa ng mabuti. Amen. Sapagkat sa kapanahunan, tayo rin po ang aani. Mark my word. Lahat kayo pagpapalain ng ating mahal na Panginoon. Amen. Ang inyong pamilya, ang inyong mga anak, pagpapalain ng Diyos. Napakabuti ng Diyos, mga minamahal. Tapat ang Diyos sa kanyang pangako. Kaya kung ano ang kalooban ng Panginoon, gagawin lang natin ang kalooban ng Diyos. At ang blessing ng Diyos ay papatnubay sa atin. Ang aking bagamang pamangkin, dinala sa ospital, COVID, pulmonya. 1/4 na lang yung baga niya ang nakapunction. Mga minamahal, every now and then, lagi ko siyang tinatawagan, pinagpipray, nasa ospital. Sa kabagan ng Diyos, 7 days lang sa ospital, lumabas, pinagaling ng ating mahal na Panginoon. Praise the Lord. Amen. Talaga nga, delikado ka dahil pag double pneumonia na, puno na ng plema yung baga, hindi ka na makahinga niyan. Mga minamahal, hindi na makatulog. Pero every morning, tanghali, gabi, tatawagan ko sa madaling araw, nililihan sa mga minamahal. Salamat sa mabait na Diyos. Mga kapatid, lumabas sa ospital ngayon, COVID-free na siya. Palapakan natin ang ating mahal na Panginoon. So, ano ibig sabihin, hindi sayang ating paglilingkod na ito. Kapag mainit tayong maglilingkod sa Diyos, mga kapatid, gagawin natin ang kalooban ng Diyos. Napakalapit ng Diyos sa atin. Amen. Ibig sabihin, walang imposible sa Kanya. Pwede mong hingin ang isang bagay. Kasama ng prayer, fasting, mag-ayuno, magpuri. Kaya kayo mga kapatid, mga minamahal, talagang magpakainit tayo sa paglilingkod sa Diyos. Simple ra ang mahal na Panginoon. Sabi nga ng Biblia, my plan for you is to give you peace. Amen. My plan for you is for your good, for your own sake. Palapakan natin ang ating mahal na Panginoon. Para sa ikabubuti nating lahat, pinagpala, nakuha na natin ang sekreto. Ang itinuro ng ating beloved magulang sa Panginoon. Ito na ang sekreto, mga minamahal. Nandito na, nakuha na natin ang sekreto sa kung paano paluguran ng Diyos. Mga minamahal. Kaya talagang kahit saan, talagang maparinig natin yung mga patutuo na kung paano kumikilos ang Diyos sa buhay ng ating banal na gawain. Tunoong kasama natin ang kapangyarihan ng ating Diyos. Tayong lahat ay tumayo, mga kapatid. At tayo magpuri sa mahal na Panginoon, ating ipaabot sa Diyos ang ating pasalamat. Tayo nagtitiis dahil kay Kristo. Nagsasakripisyo ka dahil sa Panginoon. Ginagawa mong sakripisyo para sa Diyos. Lahat ng bagay na ito'y nakikita ng ating mahal na Panginoon. Iniwan mo ang lahat ng bagay sa karangyaan sa mundong ibabaw na ito dahil ibinigay mo ang buhay mo sa Diyos. Hindi ka lugi dahil ang Diyos ang binigyan mo ng iyong buhay. Purihin ang mahal na Panginoon. Ibinigay mo ang iyong buhay sa Diyos. Pagpapalain ka lalo ng ating mahal na Panginoon. Sapagkat ang sabi ng Biblia, ang mawalan ng buhay dahil sa akin ay magkakaroon. Subalit ang magkaroon ng buhay, mamawalay sa akin ay mamawala lalo, mga kapatid. Ibig sabihin, ito na ang totoong paglilingkod natin. Ating awitin ang mahal na Panginoon. Awitin natin mga minamahal. Into your hands I commit again. Praise the Lord. Kindly. Your hands I commit again. Yes, amen. Hallelujah. We don't like it. Yes, Lord. Hallelujah. Jesus, I believe. Yes, amen. We believe in you,
Lord. You're the reason that Worship you, Lord. We love you, Jesus. the reason that I sing. Jesus, love Jesus, I belong. to you. You're the reason that I sing. Jesus, Jesus, you're the reason that I sing. The reason that I sing. Jesus, I believe in you. Oh, Jesus, I belong to you. You're the reason that we worship you, Lord. We love you so much. We glorify thy name. We give all the glory unto thy name, O Lord. We love you, Jesus. Hallelujah. Jesus, I belong to you. You're the reason that I live, the reason that I sing. Hallelujah. In you, Lord. Jesus, I belong to you. You're the reason that I live. You're the reason that I sing. Jesus, I belong to you. You're the reason that I live, the reason that I sing. Hallelujah, 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 hallelujah. We love you, Jesus. We love you, Jesus. We love you, Jesus. Hallelujah. We worship you, Lord. You are great, oh God. Hallelujah. Thank you for your love. Hallelujah. Thank you so much, Jesus. Napakabuti mo, mahal na Panginoon. Hallelujah. Glory to Jesus. Hallelujah. Purihin natin mahal na Panginoon, mga minamahal. Sabi po ng banal na kasulatan ng kanong nakapugas ng mga luha, mag-anig, kalipay, mga minamahal. Kato those who saw tears, sabi po ng Biblia, shall reap joy, mga minamahal. Sa ating paglilingkod sa Diyos, hindi tayo lugi, mga minamahal. Nagsasakripisyo dahil kay Kristo. Tayo nagsasakripisyo dahil sa mahal na Panginoon. Hallelujah. Ating sakripisyong ito ay gagantihan ng Diyos sa bawat isa atin. Hallelujah. Purihin ka. Napakatamis ng iyong pag-ibig sa amin. Napakatamis ng iyong presensya, mahal na Panginoon. Hallelujah! Thank you for your love. Thank you for your greatness, oh God. Hallelujah. Purihin ka, mahal na Panginoon. Abang sa ating nasa kalagitnaan ng matamis na presensya ng mahal na Panginoon, hindi tayo magsawang gumawa para sa mahal na Panginoon. Hindi tayo masawang magsakripisyo para sa Diyos. Hallelujah, hallelujah. Gawin natin ang kalooban ng mahal na Panginoon. Hallelujah. How great thy name. Thank you for your presence. Thank you for your love, oh God. Hallelujah. Thank you for your greatness, for your goodness, for your loving kindness, and your mercy endure forever, oh God. Hallelujah. Tayo po'y mag-isang manalangin. Hallelujah.
Dakilan namin Ama Diyos na makapangyarihan sa lahat ng mga banal sa pangalan mo, mahal na Panginoong Isus. Salamat pong marami sa unang dalangin ng aming beloved honorable Pastor Will Estrada Almeida. Kami nagkapasalamat sa iyong kagandang loob na pinakita mo sa amin. Salamat sa dakilang layunin mo sa aming mga buhay. Salamat sa pagpili mo sa amin. Salamat sa paghawak mo sa amin hanggang sa oras na ito, O Diyos. Salamat sa kaligtasan ng aming kaluluwa, O Diyos. Hallelujah. Muli kami nagsusumamo. Patuloy mo kaming palakasin, pangpalain mo ang lahat ng kapatiran. Nabutin mo ang pangangailangan. Lutasin mo ang mga problema. Iligtas mo ang kalamang malis sa buhay. Pagpalain mo ang kalamang trabaho, ang kalamang transaction, mga negosyo sa araw-araw. Pag-ingatan mo sila, ilayo sa karamdaman, mabang buhay. Ingatan mo sila, bantayan mo sila, O Diyos, sa araw at gabi. Pagpalain mo ang lahat ng kapatiran. Aming ginagalang ng mga pastor, beloved children, mabang buhay, pagkalam mo masaganang pagpapala sa lahat ng kapatiran sa buong daigdig sa pangalan ni Jesus. In Jesus' name. Ipatong natin kamay sa ating ulo, mga minamahal. Ikas out ang mga karamdaman. Hallelujah, dearest Lord. Sa unang panalangin ng beloved pastor, namin sinasaway lahat ng demoy ng adlang. Demoy ng mga karamdaman. We command you to cast out in the name of Jesus. Demons of problems, weakness, lukewarmness, lust of the eyes, lust of the flesh, pride of life, vanity, vain glory. We command you to cast out right now in Jesus' name. Hallelujah. Problem be solved. Be blessed and be strong in Jesus' name. Amen. Praise the Lord. Tayong lahat po ay tumayo mga kapatid. At bilang papuring pasalamat sa mahal na Panginoon, lahat po tayo lumukso ng 3 beses, sumigaw ng malakas ng hallelujah. Praise the Lord. Hallelujah. Hallelujah. Praise the Lord. Hallelujah. Praise the Lord. Hallelujah. Praise the Lord. God bless you po. Bigay ko po pagkataon sa ating beloved preacher Brother Alex Asoy para sa ating announcement. Amen. Praise the Lord. God bless you po sa ating beloved ordained preacher, Brother Nilo Veranda, sa pagdadala ng banal na salita ng ating mabait na Diyos. At tuloy-tuloy na po tayo, mahal, sa ating mga announcement. Huwag po natin makalimutan isungko ang ating banal na panambahan. Meron po tayong 3 times a week na pananabahan po, may mahal, sa isang linggo. No, midweek service po, may mahal, araw ng Miyerkules. Gaya ngayon, may mahal, nag-umpisa tayo ng alas 4 ng hapon hanggang alas 8 ng gabi. At ang araw ng Biyernes, mag-umpisa tayo ng alas 6 ng gabi at matapos tayo alas 11 ng gabi. Praise the Lord. Ang araw ng linggo po, may namahal, tayo po mag-umpisa ng alas 10 ng umaga hanggang alas 3 ng hapon. At huwag po natin kaligtaan, may namahal, ang ating banal na programa sa Jesus Miracle Hour po, may namahal. Ito po ay Monday to Sunday, alas 8 ng gabi hanggang alas 9 ng gabi. Isang oras lang po, may namahal ang ating programa. So sa ating mga newcomers, webcast viewers, may namahal, atin lang i-type, may namahal ang GMCIM, Central Visayas. At makita po minamahal sa YouTube channel, sa Facebook, o sa mga adunay, mayroong mga internet po minamahal. Praise the Lord po rin po ang ating buhay na Diyos, magpalihan sa arilan sa tubangan, sa harapan lang po minamahal, magpa-council ara sa precious area. Praise the Lord po rin po ang ating buhay na Diyos. At tuloy-tuloy na po tayo minamahal sa ating temporary paghihiwalay, ating preacher Brother Ricardo Bautista sa ating closing prayer. Tayo po tumayo, minamahal. Praise the Lord. Yes, grabe po sa atong beloved Sir Alex Asoy, mga minahal. Manindog ta, mga minahal, at bayaw ta makamot, magampo ta sa atong temporaryong pagbulag-bulag. Hallelujah. O labing balaan o magmaon Diyos dalay kung ikaw ginawa sa walay katapusan ang mga kipasilungan, kipasalamatan o Diyos ni malang pusong higayon, buluan ng higayon. Ngayon magitugot sa mga tagos sa kanamo, hallelujah, sa mga pagsimba. Salamat o Diyos, yung pagigubans ng panahon. Salamat labos na sa iyong presensya, sa karoon na yung pabatis matagos sa kanamo, God. Makininakatag ka na mo kadasig, kalipay, kalikon kusog kaalam sa pagdahis mo, God, kanimo dalay kung ikaw Diyos. Salamat o sa Ginoo bisang pasalangit tong alawiton, Ginoo, hallelujah, sa mga kadaugan, hallelujah. Ngayon pabot sa mga kanakaan, Ginoo, hallelujah, salamat o Diyos, bisang pasmadagya ang kamot sa mga paghatag sa kapulughalan, Ginoo, salamat labos tanan, hallelujah, sa Ebanghelyo sa kaluwas, sa mga patalinghugan ni mga adlaw, buhi ka nga Diyos, Ginoo, hallelujah, Lord, ihatag, Ginoo, ang kaalam, Ginoo, kalangit nun, Ginoo, hallelujah, sa matagos sa kanamo, o Ginoo, pasabton mo kami, o Diyos, hallelujah, buhi ka nga Diyos, nga mong galagaran, Ginoo, ano kang Diyos, nangamuyo usab, nag-aampo, Ginoo, sa punong
pag-ampo sa mahal bang lista alas temporaryo ng pagbulag-bulag. Hallelujah, bulag-bulagon mo kami uban si mong gahom, Ginoo. Hallelujah, mga kaigsunan mo maulis ng tagsatagsak ko ni malay. Ilikais las ng matam kadautan disgrasyas kadalanan ipabot sila. Hallelujah, walay kakulian. Uban ang gugmag kalipay, Ginoo, ibalik mo sila. Hallelujah, sa mga adlaw sa panimbahon buhi ikaw nga Dios ang mag-alagaran busa mong ipabot sa gihapon na pagsalig sa ikaw Dios magagahom labis nga tanan nga bisang pamahadlang babag. Lumayas ka sa pagpauli ka sa out in Jesus name. Amen. Ug amen. Hallelujah, praise the Lord. Hallelujah, praise the Lord. Amen. Praise the Lord. God bless you po sa ating Abdul Preacher Badi Ricardo Bautista. Magaalamanuhay, magapangmustahay bilang mga anak sa atong buhay nga Diyos. We love in the Lord, but our Deus Jesus loves you more. Good night and good evening po. Praise the Lord. Hallelujah.